Yan. So patuloy tayo sa series natin ng pag-aaral natin na i-titled na I Pray. No? So buong series natin, pag-aaralan natin yung tungkol sa prayer, maintindihan natin what is prayer about, bakit ba tayo dapat nagpe-pray, bakit may mga prayers tayo na hindi sinasagot ng Lord, at paano natin masisiguro na sasagutin ng Lord yung ating mga prayers. No? So last natin, pinag-aralan natin yung tamang attitude sa pananalangin. No? So, dapat pala pag nagpe-pray tayo in secret, sabihin private yung prayer natin, it's not for show, hindi palabas, hindi performance. And kailangan, you have to be honest, you have to be direct. So, God is a person. Naniniwala ba kayo? No? God is a person, and because He is a person, hindi siya nadadala ng paulit-ulit na usal. Hindi siya nadadala sa paulit-ulit na sinasabi. Imagine mo, ikaw yung nanay mo o kaya kapatid mo. Sasabihin mo sa nanay mo ba sa kapatid mo, sabihin mo sa Vera, ano pala ng nanay mo? Maxim. Ano tawag mo sa yung palaya eh? Masing. Diba? Sasabihin mo ba sa nanay mo, Nanay Masing, na taga-Kanalate. Nanay Masing na taga-Kanalate, pahingi ng pera. Okay, tapos pag makikita mo siya sabi, Nanay Masing na taga-Kanalate, pahingi ng bako. Nanay Masing na taga-Kanalate, pahingi ng bako. Pero pwede mo bang kausapin yung nanay mo or kapatid mo lang gano'n na paulit-ulit at same lang yung sinasabi mo? Pwede ba yan? No? Hindi pwede. Kasi person siya eh. Hindi siya object, hindi siya statue na pwede mo lang siya kausapin ng paulit-ulit. Hindi siya madadaan ng paulit-ulit na pagsasalita. Ang gusto ni God, He wants intimacy with us. Can you say intimacy? Intimacy. No, gusto ng Lord intimacy. Kasi nga, gusto ng Lord relationship kasi nga person siya. No? So pag kinakausap mo kung paano mo kinakausap yung isang tao ng normal, ganun din kay God. Kung paano ka nakikipag-usap sa isang tao na you're in a relationship, ganun din kay God. No? Gusto ni God, pag kinakausap natin siya, hindi yung normal na kausap lang, honest, direct. Sabihin mo lang yung gusto mo sabihin sa Lord, at hindi nga siya nasasabi na nadadaan sa paulit-ulit. No? So basahin natin yung text natin this morning. No? So ang title na natin pag-aaralan ay In God We Trust. Sabihin niyo, In God We Trust. Yan. So, familiar ba kayo dito sa nakikita sa image? No? Yung In God We Trust, usually nakikita natin yan sa currency ng US dollar. No? Lahat ng currency ng US dollar, merong nakalagay na In God We Trust. Alam niyo ba yan? No? Lahat yun. Coins, cents, kung naman yung mga coins na meron sila, lahat yun, mga sentimo, tapos mga $1 coin, tapos lahat ng paper bills nila, $1, $5, $10, $20, $100, lahat ng paper bills may nakalagay na In God We Trust. No? So, hindi naman sila nagsimula na gano'n. No? Pero, merong, at some point in time, Google nila lang, at some point in their history, na yung Department of Treasury, nakita nila, na-realize nila na, sabi nila, kailangan natin ilagay si God doon sa ating currency. No, so, simulan nilang ilagay sa kanilang coins, and then, nung na-invent na yung mga paper bills, nalagay na rin nila doon yung In God We Trust. Ano? So, naging thing nila, kasama din doon, naging national motto ng United States of America, yung In God We Trust. So, national motto nila yun. Marami ng mga instances na may mga tao na pinepetition nila yung courts na alisin sa currency ng US, alisin yung national motto na In God We Trust. No? Pero so far, hanggang sa panahon na to, bawat decision ng mga courts nila ay sinasabi, hindi nila aalisin yung In God We Trust sa lahat ng mga currency nila, sa lahat ng bills nila, sa coins nila. No? So, dyan natin gagawin. Ito yung pag-aaral natin this morning. Yung ano ba yung ibig sabihin ng In God We Trust? Paano natin siya may relate sa prayer? No? Sasabihin nga natin ito yung malakas,
In God we trust. In God we trust. Yan. So, tingnan, basahin natin yung text natin. Kinuha natin sa 2 Kings chapter 19, verse 14. Basahin natin sabay-sabay. Ano? 1, 2, 3, go. Hezekiah received the letter from the messengers and read it. Then he went up to the temple of the Lord and spread it out before the Lord. And Hezekiah prayed to the Lord, Lord, the God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of earth. You have made heaven and earth. Give ear, Lord, and hear. Open your eyes, Lord, and see. Listen to the words Sennacherib has sent to ridicule the living God. It is true, Lord, that the Assyrian kings have laid waste these nations and their lands. They have thrown their gods into the fire and destroyed them, for they were not gods, but only wood and stone, fashioned by human hands. Now, Lord, our God, deliver us from his hand, so that all the kingdoms of the earth may know that you alone are God. So, pag-usapan natin this morning, why pray? Bakit ba tayo dapat nag-pray? Or ano yung reason natin na ba tayo dapat nag-pray? No? So, binasa natin sa 2 Kings chapter 19, si King Hezekiah. Isa si King Hezekiah sa mga naging hari ng Judah. No? Para maintindihan natin, yung kingdom of Israel before, isang kingdom lang sila. At ang nagsimula naging hari ng kingdom of Israel, si King Saul. Si King Saul. After ni King Saul, pumalit si King David. After ni King David, yung anak ni King David na si King Solomon. So, isang kingdom lang sila, tawag natin Kingdom of Israel. Pero after ni King Solomon, na namatay si King Solomon, yung kanyang anak ang pumalit na naging hari. Pero nagkaroon ng revolt. At nahati yung kingdom, naging Northern Kingdom at Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, ang tawag doon ay Kingdom of Israel pa rin. Yung Southern Kingdom, ang tawag doon ay Kingdom of Judah. No? So, yung Northern Kingdom, yung 10 tribes nandun yun. Sa Kingdom of Judah, ang natira lang doon, Kingdom of Judah, and, yung isa, so meron pang isa yun. Hindi Benjamin, kasi Benjamin yung Quezon. So meron pang isang iba 12 tribes ang Israel. So yung 10 tribes, yun yung nasa Northern Kingdom, yung dalawang tribes, kasama yung Judah, yun yung Southern Kingdom. No? So panahon ni King Hezekiah, si King Hezekiah ay sa Southern Kingdom, sa lahi ni David. Yung sa Northern Kingdom, iba-ibang hari na yun, iba-ibang lineage na yun. Pero sa Southern Kingdom, mula doon sa lineage ni King David, tuloy-tuloy yun. No? So, hanggang doon sumating sa panahon ni King Hezekiah. Ngayon, sa panahon ni King Hezekiah, mayroong kingdom from the east, yung Assyrian Kingdom. No? Assyrian Kingdom, binanggit kanina, si Sennacherib. So, siya yung emperor doon sa Assyrian Kingdom, kaya gusto lang sakutin yung Southern Kingdom. No? At ang sinasabi niya doon sa mga tao, ni Sennacherib, sinasabi niya sa mga tao, lahat ng kingdom na sinakop namin, lahat ng Diyos nila, hindi nagtagumpay. Ano? Walang Diyos na pwedeng walang Diyos na pwedeng pumigil sa amin, sa pag-conquer namin. Yun yung sinasabi nila. Even yung God ninyo, hindi kami mapipigilan. So yun yung sinasabi ni Sennacherib. Kaya ang ginawa ni King Hezekiah, anong response ni King Hezekiah? Ang ginawa niya? Nag-pray siya. No? Lumapit siya sa Lord, nag-pray sila sa Lord. No? Ang sabi niya sa Lord, diba, balikan natin, it is true, Lord, that the Assyrian kings have laid waste these nations and their lands. Nagtagumpay sila sa mga sinakop na lugar. They have thrown their gods into the fire and destroyed them. Bakit daw? For they were not gods, but only wood and stone, fashioned by human hands. Diba totoo naman hanggang ngayon, gano'n tayo? Alam? Yung mga Diyos na sinasamba ng iba't ibang religion, yung Diyos nila, gawa lang naman ng sa kahoy, gawa lang sa bato. Alam? Gawa lang ng kamay ng tao. No? Pero sinasabi niya, no, Lord our God, ikaw yung totoong Diyos. Ikaw yung Diyos ng lahat ng kingdoms. Ano? Kaya natalo yung mga Diyos nila. Kaya natalo yung mga kingdom nila. Kasi yung Diyos na sinasamba nila, hindi naman totoong Diyos. Pero
sabi ni King Hezekiah, yung pinagpeprayan namin ay totoong Diyos. Na hindi gawa ng tao, hindi gawa ng kamay ng tao, hindi gawa sa kahoy, hindi gawa sa bato. Ikaw ang totoong Diyos, ikaw yung may-ari ng lahat ng kingdoms. Kaya lumalapit kami sa inyo, sabi ni King Hezekiah, lumalapit kami sa inyo, deliver niyo kami sa kingdom of Assyria, tulungan niya kami, protektahan niyo kami against the kingdom of Assyria. Patunayan mo sa kanila na ikaw ang totoong Diyos. No? So, ayun ang prayer ni King Hezekiah. So, bakit tayo dapat nagpe-pray? No? Balikan natin, 2 Kings chapter 19, verse 15, sabi ni King Hezekiah, prayed to the Lord, Lord, the God of Israel, enthroned between the cherubim. Sabi niya, you alone are God over all the kingdoms of earth. You have made heaven and earth. So, dinedeclare ni King Hezekiah, no? Sinasabi niya, ikaw ang Diyos ng lahat ng kaharian. No? Walang kaharian na hindi under sa kingdom of heaven. At ikaw ang may likha ng langit at lupa. No? So, si King Hezekiah, yung Diyos na pinag-prayan niya, yung Diyos na pinapanalaginan niya, yung Diyos na kinakausap niya, ay niniwala siya na yung Diyos na yun ay ang Diyos na nag-create ng lahat ng bagay at ang Diyos na may na nag-rule sa lahat ng kingdoms sa earth. Ano? So number one, bakit tayo dapat nagpe-pray? Ano yung reason kung bakit tayo dapat nagpe-pray? Number one na reason, because we believe in God. Ano? Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ka sa Diyos. Wala ka sa Diyos. Do you believe in God? Ano? Ibig sabihin, kagaya ng ginawa ni King Hezekiah, dinedeclare niya sa kanyang prayer na naniniwala siya na si God yung creator ng heavens and earth. Naniniwala siya na si God yung nag-create ng lahat ng bagay. Naniniwala siya na si God ay King. Ano? At naniniwala siya na si God ay hindi lang siya King. Yung kingdom niya mas mataas sa lahat ng kingdoms. Mas mataas sa lahat ng kingdoms sa earth. Ano? Hindi lang siya ruler sa heaven, ruler siya sa buong earth. At ang lahat ng kingdoms na natayo sa earth ay galing din sa Diyos. Pinayagan ng Diyos. Ano, ganun yung pinaniniwala niya. So, kaya tayo nagpe-pray. Isa sa reason kung bakit tayo dapat nagpe-pray sa Lord. Kasi naniniwala ka sa Diyos. Ano? Tama yung paniniwala natin sa Diyos. Naniniwala tayo kung sino siya. Naniniwala tayo sa kung ano yung kaya niyang gawin. Ano? Na siya yung Diyos na may na-creator ng langit at lupa. Siya yung Diyos na sa Kanya walang imposible. Sabi sa katabi, walang imposible sa Diyos. Ano? Naniniwala tayo na hindi lang walang imposible, walang mahirap sa Kanya. Ano? Pag meron siyang ginagawa, hindi siya nahihirapan. Easy lang sa Kanya yun, chicken lang sa Kanya. Ano? Walang mahirap sa Kanya, kaya niyang gawin lahat ng bagay. Naniniwala tayo sa kaya niyang gawin, naniniwala tayo sa kung sino siya, naniniwala tayo sa Kanyang mga promises sa Bible. Tapos kung ano yung pinramis niya, gagawin niya. Kung ano yung sinabi niya, tutuparin niya. Hindi niya babaliin yun. No? Sabi ko sa inyo, no? Pwede niyang gawin lahat ng bagay. Ang hindi lang niya pwede gawin, dalawa, hindi siya pwede magkasala, hindi siya pwede magsinungaling. No? Pag sinabi niya, gagawin niya. No? So pag meron siyang promise, tutuparin niya yan. So, kaya tayo nagbabasa ng Bible kasi pag nakita mo yung malaman mo, unawaan mo yung promises ng Lord, tapos maniwalaan mo na yung promises ng Lord na yun, gagawin niya yun. Mararanasan mo yun, ma-experience mo yun, kasi nga, faithful si God, hindi siya pwede magsinungaling. Sinabi niya, gagawin niya. No? So, kaya tayo nagpe-pray sa Lord, kaya natin kinakausap si God, kaya natin nilalapit kay God yung mga request natin, kasi naniniwala tayo na siya yung tunay ng Diyos. Pag nilapit natin sa Kanya yung pinag-pray natin, gagawin niya, at walang imposible sa Kanya. Sabihin, anything na kahit anong problema, kahit anong sakit, kahit anong challenge na dumarating sa buhay natin, may magagawa sa Kanya. Kasi walang imposible sa Kanya. So Mark chapter 11 verse 22, sabi diyan, have faith in God. Sabi sa tabi mo, have faith in God. No? Pag binasa natin ito yung original ng Greek nito, na language, ang literal na ibig sabihin, have the faith of God. Sabihin niyo nga, have the faith of God. No? Ibig sabihin nun, pagkasing have faith in God, ibig sabihin, maniwala ka sa Diyos.
sabihin nun. Pero yung have the faith of God, iba yung sinasabi nun. Ang sinasabi nun, yung have the faith of God, kung ano yung faith ni God, ganun din yung maging faith mo. Ano? Ibig sabihin nun, si God kasi, kung ano yung sabihin niya, naniniwala siya sa sinabi niya. Ano? Hindi niya pinagdududo. Si God mismo sa sarili niya, yung faith niya, pag meron siyang sinabi, pag meron siyang ginawa, hindi niya pinagdududahan niya. Pag sinabi niya, alam niya mangyayari. Pag ginawa niya, alam niya, makukuha niya yung resulta sa ginagawa niya. Ganun yung faith ni God. So sa atin, pag sinabi sa atin, have the faith of God. Kung ano yung faith ni God, ganun din yung maging faith mo. Na kung ano yung sinabi ni God, check yun mangyayari. Kung ano yung ginagawa ni God, check yun, ginagawa talaga ni God yun, may resulta. So yun yung sabihin ng have the faith of God. So tinuturuan tayo ni Jesus, tayo mga tao, tinuturuan tayo ni Jesus. Kung ano yung faith ni God, maging ganun din yung faith ninyo. No? The truth I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. No? So ano yung reason para yung prayer mo, pag sinabi mo, mangyayari? Ano? Kailangan paniwala ka. Walang doubt. You do not doubt in your heart. You believe na naman yung sabihin mo, it will happen. It will be done. Ano? So kailangan pag nagpe-pray tayo, importante na naniniwala tayo sa nagpe-pray natin. Naniniwala tayo dun sa Diyos na pinakausap natin at naniniwala tayo na yung pinagpe-pray natin, mangyayari. No? You believe, you do not doubt in your heart, and you believe na ano may sasabihin mo, it will happen, it will be done. Ano pa yung sabi ni Jesus? Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, no? Hindi yung sabi niya, whatever you ask, believe that you have received it and it will be yours. Maniwala ka, pinag-pray mo pa lang, maniwala ka na, natanggap mo na. No, yun yung grammar. Past tense, believe that you have received it. No? For example, mag-exam ka sa BSU, mag-exam ka sa UP. No? Lord, papasahin niyo naman po ako sa exam, sa entrance exams. Yung prayer mo pa lang nun, August pa lang pinag-pray mo, lalabas yung results, December. No? Saan pa lang? August pa lang pinag-pray mo, kahit hindi pa December, naniniwala ka na, pumasa ka na. Yun ang ibig sabihin nun. No? Kung nag-apply ka ng trabaho, interview ka, no? Nung nag-apply ka, siguro May. Pinag-pray mo, Lord, sana po matanggap mo sa trabaho. May pa lang, naniniwala ka na. July ka, sa pagkakataon nangyari, July ka pa lang tinawagan, July ka tinanggap, no? Pero May pa lang, naniniwala ka na tanggap ka. Yun ang sabihin ng sinasabi ni Jesus. Naniniwala ka na sa prayer mo. No? Believe, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. No? Yung pinag-pray mo, maniwala ka, nangyayari, it will be done, it will happen, it's yours. Sabi mo, it's yours. No? It will be yours. Sabi mo, it's yours. Sa'yo na yun. No, maniwala ka, may ginagawa si Lord. Maniwala ka, nakikinig si Lord. Pag nag-pray ka, nakikinig si Lord, nakikinig ng Lord, gagawin ng Lord yung pinag-pray. No? So, importante tayo ay nag-pray. Kaya tayo nag-pray, naniniwala tayo, may mangyayari din sa pinag-pray natin. No? E sabi nung quotation natin, a prayerless Christian is, basahin na natin? A prayerless Christian is a powerless Christian. Yan. No? Ang Christian na hindi nagpe-pray, Christian na walang power. No? Kaya ka nagkaka-power, kasi hindi dahil makapangyarihan ka, hindi dahil nag-pray ka, kundi kaya ka may power, kasi yung Diyos na pinagpe-prayan natin, siya yung may power. No? Hindi tayo magaling tayo, hindi tayo magaling tayo. Kaya lang may nangyayari sa prayer natin, kaya may power yung prayer natin, kasi naniniwala tayo sa power nila. No? Kaya kapag wala kang pinagpe-pray, pag hindi ka nagpe-pray, walang power yung buhay natin. No? Walang nangyayari sa buhay natin pag hindi tayo nagpe-pray. Na gusto mo ma-experience yung power ni God, gusto mo yung life mo magkaroon ng power,
You have to pray. You need to pray. Sabi sa akin mo, pray ka na, bebe. No? Mag-pray na tayo. Kasi pag prayerless tayo, powerless din tayo. Ano? Kaya maraming makita nyo, if you are reading your Bible, looking at the stories, makita mo yung mga characters sa Bible. Ang daming nangyari sa buhay nila kasi they pray, they talk to God. No? Nahati yung Red Sea, no? Nahati yung dagat sa gitna, nabuhay yung patay, nagdumaling yung mga may sakit, ano? Yung mga pilay nakalakad, ano? Yung mga pipe nakarinig, yung mga bulag nakapagsalita, diba? Yung mga bulag nakakita, yung mga bingi nakadinig, yung mga pipe nakapagsalita, mga bulag nakakita, no? Nangyayari lahat ng mga bagay na yun, yung pagkain dumami. No? Even si Jesus, kahit siya mismo na Diyos, nung nandito siya sir, nagpe-pray siya. No? Nakita natin yung story, yung text natin last Sunday. Si Jesus, siya mismo, nagpe-pray siya. Pag gising niya sa umaga, pupunta siya sa isang lugar, nagpe-pray siya. Kasi kaya nakita ng mga tao na may miracle si Jesus, nangyayari yung mga sinasabi ni Jesus, may mga nangyayari impossible things. Kasi naniniwala siya din sa power ni God. So, prayerless Christian sa powerless Christian. Kailangan nag-pray tayo. Sabi mo sa tabi mo, pray ka na, bebe. No? So, kailangan tayo nag-pray. Kaya tayo nag-pray kasi naniniwala ka sa Diyos na may kayang gawin sa tayo. Ang reason ko ba, minsan nagkukulang tayo sa prayer kasi nagdagdaw tayo sa kayang gawin ng Diyos. Nagdagdaw tayo kung sino si God. Para maisipin mo, pag nag-pray ba ako, makikinig ba sa Lord? Pag nag-pray ba ako, may mangyayari na? No? Pero kung naniniwala ka, hindi, mag-pray ako, kakausapin ko si God kasi nakikinig siya at may mangyayari pag nag-pray. Hindi man mangyayari ka agad, pero tsak may mangyayari. No? Hindi pa niwala natin, may ginagawa sa Lord. Hindi man sa timing natin, pero sa timing ng Lord. No? Tuloy natin. So 2 Kings chapter 19 verse 16, sabi niya, give your Lord. So si Kaya doon, nagpe-pray, give your Lord and hear. No? Open your eyes, Lord, and see. Listen to the words that was sent to ridicule the living God. No? So lumapit siya sa Panginoon, nag-pray siya, Lord, pakinggan niyo kami, Lord, tignan niyo yung nangyayari sa atin, tignan niyo yung situation namin. So, pangalawang reason kung bakit tayo dapat nagpe-pray. Una lang, we believe in God. Pangalawa, we depend on God. We depend on God. Ibig sabihin, kay Lord tayo nakasandal. Kay Lord tayo nakasandi. Yung pag-asa natin nasa Lord. Ano? Hindi tayo nakadepende doon sa kaya natin gawin. Hindi tayo nakadepende doon sa kung ano yung iniisip natin solution sa problema natin. Hindi tayo nakadepende doon sa kayang gawin ng ibang tao. No? Ang dependence natin, kami God. Hindi ka nakadepende dun sa mga pangako ng tao. Hindi ka nakadepende dun sa kung ano sinasabi ng ibang tao. Ang dependence natin kay Lord. Ano yung, ang dependence natin nasa power at the strength ng Lord. No? Yung, hindi ka na, yung nire-recognize mo, kailangan natin si God. Without God, matatalo tayo. No? Without God, walang mangyayari sa buhay natin. Without God, papapahamak tayo. Without God, hindi tayo mananalo dito sa mga kalaban natin na to. Without God, yung mga problems natin, hindi masosolve. Without God, yung mga challenges, hindi natin ma-overcome. Without God, papalpak tayo, magkakamali tayo. Gagawa tayo ng mga mistakes. Makagawa tayo ng mga decisions na hindi tama. Without God, yung mga results na ini-expect natin, hindi natin makukuha. Di-disappoint lang tayo, makuprostrate tayo, you know? Ma-stress lang tayo, ma-depress lang tayo without God. Yun ang ibig sabihin nung nakadepende ka sa Lord. Yung alam mo, nire-recognize mo, I need God. No? Kailangan mo si Lord. E paano mo i-express yung need mo for God? You pray. Sabi mo rin sa kanto mo, pray ka na, bebe. No? Na-express mo yung need mo for God, na-express mo yung dependence mo sa Lord kasi kaya ka nag-pray. Ano? Hindi ka lang you go about your day, you go about yung during your week, yung gising mo tapos gagawin mo na kagad yung gusto mong gawin, tapos hintay mo na lang na kain, tulog, play, school, work,
tayong Diyos na nasa langit na naghihintay lang na kausapin natin siya. No? So, we need Him. Without Him, we are nothing. Without Him, we can do nothing. No? Yung nire-recognize mo, I can't, but God can. No? I can't, but God can. Hindi ko kaya, pero si Lord kaya. No? Nabanggit ko na siguro sa inyo yung storya. No? Sabi nung barbero, sabi nung, sa isang barbershop, may ginugupitan, ano? May customer. Sabi ng customer, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi ng customer, doon sa barbero, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi ng barbero, ay baliktad pala. Sorry. Sabi ng barbero sa customer, sabi ng barbero, hindi ako naniniwala sa Diyos. Yung barbero, no? Sabi nga sa customer, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi ng customer, bakit ka naman naniniwala sa Diyos? Sabi ng barbero, kasi kung mayroong Diyos, sana walang mga gera, sana walang nagugutom, sana walang problema sa mundo, sana lahat maayos yung mundo. Walang baha, walang bintol, no? Maayos sana lahat ng buhay ng mga tao. Kung may totoong Diyos, sabi ng barbero. No? So, yung reason nyo, ba't di siya naniniwala sa Diyos? Sabi ng customer, alam mo, hindi ako naniniwala sa barbero. Sabi ng barbero, ano? Ba't ka naniniwala sa barbero? Eto nga ako, ginugupitan nga kita. Kasi kung totoo may barbero, sabi ng customer, totoo may barbero, sana wala akong nakikita sa labas na mahabang buhok. Na pangit ang ayos. Ano? Sabi ng barbero, kaya lang naman may mga mahaba ang buhok niya sa labas. Kasi hindi sila pumupunta dito para magpagupit. No? Sabi ng customer, ganun din siya. Kaya mayroong problema, kaya may mga magugulong buhay, kaya ang dami mga pangit na nangyayari sa mundo kasi yung mga tao hindi lumalapit sa Diyos. No? So, yun yung reason kung bakit ang pangit ang buhay natin, bakit parang hindi nangyayari yung mga iniisip natin, bakit parang ang gulo-gulo ng buhay, kasi yung mga tao hindi lumalapit sa Diyos. No? Ito pinag-aaralan natin. Tayo bilang mga Kristiyano, tayo bilang mga followers ni Jesus Christ, mga disciples ni Jesus. Kaya tayo nagpe-pray. Magpe-pray tayo. Kaya tayo nagpe-pray kasi lumalapit tayo sa Diyos. At titiwala tayo sa Diyos, dumidepende tayo sa Diyos. No? Yatin kaya ayusin ang mundo. Pero si God kaya. Yatin kaya ayusin yung buhay natin. Pero si God kaya. Yatin kaya ayusin ng Diyos. Hindi natin kaya ayusin yung pamilya natin. Pero si God kaya. Ano? Yung mga nangyayari sa paligid natin, hindi natin kaya. Pero si God kaya. No? We can, but God can. Philippians chapter 4, verse 6 sabi niya, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. No? Kailan daw? No? About anything, in every situation. No? Hindi yung pagka maganda lang, hindi yung magpe-pray ka lang pag maganda lang, hindi yung magpe-pray ka lang pag may problema lang. No? Hindi yung pagka magpe-pray ka lang pagka yung sobrang tindi na, sobrang bigat na ng problema, yung sobrang hirap na, kahit magaan, kahit maganda, anything, in every situation, kung nasa gagawin natin, prayer and petition, that is, present your request to God. No? Ano man yung problema mo, ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung situation mo, maliit, malaki, magaan, mabigat, in anything, present your request to God. In prayer. By prayer. No? Ilapit mo sa Diyos. God has answers to every problem. You say amen. No? May sagot si God sa lahat ng problema. No? Bigay natin yung mga problema natin sa Diyos. Bigay natin yung mga situations natin sa Diyos. Lahat ng bigat na mayroon tayo, lahat ng dalahin natin, ibigay natin sa Diyos. Keep on asking. No? Pray ka lang ng pray. Minsan hindi talaga sumasagot si God agad. Minsan may timing si Lord. Pero hindi pwede yung isang beses ko lang ipag-pray, okay na. Kasi nga, isang reason din na naniniwala ka, ulit-ulit din mo. Hindi ko sinasabi yung ulit-ulit na words, no? Pero everyday, everyday you pray to God, everyday, hanggang hindi nangyayari, no?
Hanggat hindi sumasagot si Lord, pray ka na pray. No? Bibigyan ka na push. Sabi niya push. Push. No? Ano yung spelling ng push? P-U-S-H. Pray until something happens. No? So keep on praying, keep on asking sa Lord until something happens. Pray ka lang ng pray. No? Kaya tayo nagpe-pray kasi we believe in God, we depend on God. So basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Prayerlessness is the declaration of independence from God. Ayan. No? Yung mga countries, mga nations, meron silang declaration of independence. Kasi meron mga mananako, kagaya tayo, sinapat tayo ng Spain. So merong declaration of independence. Sinasabi natin na ang Pilipinas hindi nasakop ng Spain. No? Ganun sa mga bansa. Pero hindi mo yung pwedeng gawin kay God. Hindi ka pwede magkaroon ng declaration of independence kay God. Nasabi mo, hindi na ako magpapa-under sa Lord. Hindi na ako under ni God. Hindi. No? Tayo, kaya tayo nagpe-pray kasi we depend on God. No? Pag hindi ka nagpe-pray, sinasabi mo, dinedeclare mo, independent ako sa Diyos. Hindi ko kailangan si God. Yung mga tao hindi nagpe-pray, kaya tayo hindi nagpe-pray kasi sinasabi natin, I don't need God. Kaya ko i-solve yung mga problems ko, kaya kong ayusin yung buhay ko, makukuha ko yung lahat ng gusto ko, mangyayari yung lahat ng gusto kong mangyari kasi I don't need God. Kaya ko na yung mag-isa. Yun ang ibig sabihin nun. No? Pero when we pray, sinasabi natin, nalalapit natin sa Lord, Lord, hindi ko kaya to, hindi ko ito magagawa ng ako lang, I need you. Magre-review ka. Ano? Mag-aaral ka. Mag-exam ka. Tapos sasabihin mo sa Lord, Lord, binibigay ko na sa ikaw ng mga. No? Ikaw yung makakapagpasa sa akin. Pero magre-review ka pa. Pero din sa mag-apply ka ng work, mag-prepare ka, mag-base ka ng mga ayos, i-ready mo yung mind mo, para pag may mga interview questions, masasagot mo ng maayos yung mga interview questions. Pero sasabihin mo sa Lord, Lord, ikaw na bahala. No? Kung ano yung sasagot, kung ano yung kalooban ng Lord, yun yung mangyari. Yan, tuloy natin. 2 Kings chapter 19, verse 19. No? Panghuling point natin, sabi ni King Hezekiah sa kanyang prayer, Now, Lord our God, deliver us from his hand, so that all the kingdoms of the earth may know that you alone, Lord, are God. Natulungan niyo kami. Now, ipatulayan mo kay Sennacherib, patulayan mo sa Assyrian kingdom, na ikaw lang ang tunay na Diyos. Lahat ng mga ibang Diyos na dyan ay hindi totoong Diyos, pero ikaw ang totoong Diyos. No? Pangatlong reason kung ba tayo nagpe-pray, we trust in God. No? Una, we believe in God. Pangalawa, we depend on God. Pangatlo, we trust in God. Ang title natin, in God we trust. No? Dinedeclare natin na yung trust natin, nagtitiwala tayo sa Lord. Ano? Ibig sabihin yung situation mo, pinagkakatiwala mo sa Panginoon. Kaya mo pinagpe-pray sa Lord yung iyong situation, or yung iyong family, yung life mo, pinagpe-pray mo sa Lord, nilalapit mo sa Lord, kasi pinagkakatiwala mo sa Lord na yung situation mo, yung life mo. Sinasabi mo kay Lord na hindi yung plano mo yung mas maganda, hindi yung pangarap mo yung maganda. Mas maganda yung plano ng Lord, mas maganda yung pangarap ng Lord, mas maganda yung paraan ng Lord. No? Maaaring yung sagot ng Lord sa prayer mo ay hindi yung according doon sa gusto mo. Ano? Pero nagtitiwala ka na kahit hindi pareho kayo ng gusto ng Lord. Nagtatrust ka na yung gusto ng Lord, mas maganda. No? For example, ako marami na akong beses nag-apply ako ng iba't ibang trabaho. Nag-apply ako sa IBM, nag-apply ako sa Accenture, nag-apply ako sa mga magagandang mga companies to. No? Nag-apply ako lahat yun, hindi ako natanggap. Kung hindi ako matatanggap, nalulungkot ako. No? Tapos, siyempre, pag nag-apply ka, madami ka naiisip, nangangarap ka, natatanggap ka, makakabili ka na ng tatas yung sweldo mo, makakaipon ka, makakabili ka ng sasakyan, bahay na lupa, makakapag-abroad ka, tapos nagdadala yung family
mo. Kanina nalalaman mo sa mga ibang mga tao. Kasi nga, nakikita mo yung ibang tao, pag natanggap sa Accenture, gano'n nangyayari sa kanila. So naiisip mo gano'n din yung mangyayari sa'yo. Ano? So excited ka. Tapos pag nalaman mo yung result, malungkot ka. Ano? Sobrang lungkot mo kasi yung mga iniisip mo, yung mga pinapangarap mo, hindi na mangyayari. No? Pero you're trusting in God na ay hindi ka natanggap. Dahil pinag-pray mo naman. At hindi nangyari yung pinapangarap mo. You're trusting in God na mas maganda yung plano ng Diyos. Mas maganda yung paraan ng Diyos, mas maganda yung timing mo ba. No? Trust talaga yun. Sabi mo sa tabi mo, trust. Ano? Yung talagang, Lord, hindi ko alam, pero ikaw ang mas alam mo. No? Kanina, we can't, but God can. Ngayon, we don't know, but God knows. Kasi alam ni Lord yung future. No? Hindi nagugulat si Lord. Alam ni Lord yung plano niya para sa atin. Alam ni Lord yung purpose niya sa buhay natin. Alam niya yung mangyayari sa future natin. So, magtitiwala lang talaga tayo sa Lord na hindi mo nakikita yung future, hindi mo alam yung mangyayari sa future, pero natitiwala ka sa Lord na, Lord, kung naman yung plano mo, kung naman yung purpose mo, kung naman yung paraan mo, kung naman yung timing mo, yun yung naniniwala ako, nagtitiwala ako, yun yung mas maganda. No? Timing ng Lord, paraan ng Lord, purpose ng Lord, plano ng Lord. Nagtitiwala natin. So, naniniwala ka, mas alam ng Lord, pero hindi lang basta mas alam ng Lord. No? Pakinggan nito, nagkikare si Lord. No? May concern si Lord sa'yo. Iniisip ng Lord yung best interest natin. Mabait si Lord. Sabi sa Lord, mabait si Lord. Ano? Yung bang, hindi dahil, yung bang, huwag mong isipin na pagka hindi sinagot ng Lord yung prayer mo. Huwag mong isipin na, ay, kasi hindi ako love ng Lord. Kasi hindi concerned sa akin si Lord. Walang pakialam sa akin si Lord. Hindi ganun. No? Actually, it's the opposite. Kaya hindi sinagot ng Lord yung prayer mo kasi iniisip ka ng Lord. Kasi mas mabait si Lord sa'yo. Kasi may ginagawa si Lord na para sa ikaw mabuti mo. No? Mahal ka ng Lord, iniisip niya yung best para sa'yo. Kaya hindi niya sinagot yung prayer mo kasi mayroon siyang best na sagot. No? Yun ang trust. Pagka-trust ka lang talaga. No? Hindi mo pwedeng, hindi ko yun pwedeng sabihin sa inyo na kasi ganito, kasi ganyan. Yung, hindi dahil nakikita natin yung future, hindi dahil alam natin yung mangyayari in the future, trust lang talaga. Sabi sa akin mo, trust lang talaga, bebe. No? Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sabi dyan, ito yung life verse ko to. O personally, ito yung life verse ko. So, siguro kayo, magkakaroon din kayo ng life verse ko niya. Yung talagang verse na yun yung pinakahawakan mo all your life. No? Ako ito yun. Yung talagang, ito yung pinakahawakan ko na buong buhay ko. Simula nung bata pa lang ako siguro mga high school or college ako. Ito na yung talagang verse na kabisado ko, hindi ko makakalimutan hanggang sa pagkamatay. No? So kayo, magpaganda rin, meron din kayong ganong life verse. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sabi dyan, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. No? Magtiwala ka sa Lord na buong puso mo. No? Huwag kang dumepende sa sarili mong kaisipan, sarili mong pangunawa. Pwedeng matalino ka, pero mas matalino ka rin sa Lord. Pwedeng maganda na iisip mo, pero tsak yun, mas maganda na iisip ng Lord. Pwedeng magaling kang magplano, magaling kang mag-strategize, na-anticipate mo yung mga problems, pero mas magaling pa rin si Lord. No? So sabi dyan, lean not on your own understanding. Ako sabi dyan, in all your ways, submit to Him. Lahat ng ginagawa mo, pagkatiwala mo sa Diyos, ilapit mo sa Diyos, and He will make your paths straight. No? Sabi mo sa katabi mo, trust in the Lord, bebe. No? Mas maganda yung plano ng Diyos, mas maganda yung pamamaraan ng Diyos, mas maganda yung timing ng Lord. No? Better. No? Pag si Lord gumawa, amazing. Sabi sa mo, amazing. Amazing. Kahit yung mga simpleng kwento
naman sa inyo, di ba? Nag-apply ako yung IBM, nag-apply ako ng Accenture. Pero walang nangyari. Yung trabaho ko ngayon, nakwento ko na siya before, yung trabaho ko ngayon, nung in-apply ko siya, sa history ng hiring agency, ako yung pinakamabilis, 10 days. Yung mula sa initial call hanggang sa job offer, 10 days. Ako yung may history ng pinakamabilis. Yung pagkatawag sa'yo ng initial call, nag-playan mo, tapos tinawagan ka, after 10 days, job offer natin. Parang sa ibang tao, simpleng bagay lang, sa akin amazing yun. Tapos yung expectation ko na salary, kung ito lang yung salary ko nung before, halos, konti na lang mag-double. Gano'n kalaki yung ginap ng sweldo. So, pag talagang i-bless ka lang doon, wala ka nang kapigil. Kasi nga wala yung posible sa kanya. Ano man yung gustong pumigil, hindi ka mapipigil. Kasi wala yung posible sa kanya. So kaya, ngayon, nagawa namin, before, nagtatrabaho kami pareho ni Tita May, nung nakuha ko ang trabaho na to, pwede na siya mag-resign. Ngayon naka-resign na siya. Kasi nga, yung sweldo ko, kaya nang i-cover yung income namin before. Namin together before. Ganun kumilos si Lord. Pero may timing. Yung paraan niya mas better. Nadi-disappoint ka sa umpisa, magtatanong ka, question mo, tapos tatanong mo sa Lord, hindi parang hindi sumasagot sa Lord. Pero eventually, later on, makikita mo, yung i-reveal sa'yo ng Lord, mas maganda talaga yung plano mo. So pwede natin ipagkatiwala sa Lord yung mag-aaral natin, yung family natin, yung mga relationships natin, pwede natin ipagkatiwala sa Lord, yung church natin, yung bansa natin, yung malolos, pwede natin ipagkatiwala sa Lord. Yung paraan niya, yung timing niya, yung plano niya, mas maganda. Mas better. So, panguling quotation natin, prayerlessness is pride. Pag hindi ka nagpe-pray, sinasabi mo sa Lord, Lord, kita ka lang. Mas mataas ka sa Lord. Mas matalino ako sa Lord. Mas alam ko yung sagot sa Lord. Mas maganda yung plano ko. Mas maganda yung timing ko. Mas maganda yung paraan ko kaysa sa Lord. Pride yun. At ang pinakaayaw ng Lord na kasalanan, pride. Hindi talaga yun. Ang pinagmulan ng lahat ng kasalanan, pride. Una kay Lucifer, sabi niya sa Lord, sinabi niya, mas mataas pa ako sa Diyos. Gusto ko mas mataas pa sa Diyos. Gusto kong maako yung throne ng Diyos. Kaya siya binagsak, kaya siya naging fallen angel. Kasi dahil sa pride. At ang temptation niya sa kay Adam and Eve, ang temptation niya, pag kinain niya yung prutas, you will be like that. Pride din yun. Kung gusto mo maging kapatay ng Diyos, hindi pwede sabihin sa katulong, hindi pwede. Hindi ka pwede pumatay sa Diyos. Kaya tayo nagpe-pray sa Lord kasi siya yung naniniwala tayo. Hindi tayo pwede pumatay sa Kanya. We need God. Nare-recognize natin meron tayong Diyos, at hindi na siya Diyos, siya yung hari. Recognize natin na siya yung hari ng buhay natin. Sinasabi mo sa Lord, nagpe-pray tayo sa King. Nasabi natin sa ating King, ating hari, mahal na hari, alam mo yung mas tama, yung paraan mo yung mas maganda, yung plano mo yung mas tama. At sa iyo, mahal na hari, walang imposible. Kaya mo lahat ng gawin yung pinakamaganda, higit pa dun sa ini-imagine natin. So, bilang pagtatapos, so kaya tayo nag-pray kasi, we trust in God, we believe in God, depend on God. Naniniwala tayo sa character ng Diyos, naniniwala tayo sa kung sino siya, naniniwala tayo siya yung creator ng heavens and earth, siya yung ruler ng lahat ng kingdoms, sa Kanya walang imposible, yung power niya, limitless. Walang mahirap sa Kanya, walang difficult sa Kanya. Kaya tayo nagpipili. Sige tayo lahat.
time, bilang application, dahil prayer yung series natin. Application natin palagi prayer, pag-pray tayo. So na Sunday, pinag-pray natin yung bansa natin, pinag-pray natin yung family natin, pinag-pray natin yung church natin. Diba? Yung pinag-usapan natin, we pray for God's will, mangyari yung will ng Lord. Hindi yung gusto natin, hindi yung pangalan natin, kundi yung gusto ng Lord. Importante, gustuhin natin yung gusto ng Lord. We pray for God's will, we pray for God's provision, we pray for God's protection, we pray for forgiveness ng Lord. Kasi lahat tayo nakakasala. Especially yung tayo, alam natin, pinatawalan tayo ng Lord. How about yung family natin, kapatid natin, magulang natin? Pray natin na yung mag-discover din nila, ma-express din nila yung forgiveness ng Lord. So yun yung ginawa natin last Sunday. Pero this Sunday, ano yung pag-pray natin? To talk about trust, sabihin natin sa Lord, ano yung unang pumasok sa isipan mo? You tell the Lord 3 things na sasabihin mo sa Lord, pinagkakatiwala mo sa Lord. Sasabihin mo sa Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo itong 3 things. So ano yung unang pumasok sa isipan mo? It may be your work, your school, or meron kang yung future na wife mo, future na husband mo, or it may be your family, it may be your ambition, your plans. Ano naman yung 3 things na unang pumasok sa isip? So sabihin mo na sa Lord, Lord, pinagkakatiwala mo. Sabihin mo sa Lord, yung i-express mo sa Lord, yung dependence mo sa Lord, yung trust mo sa Lord, iniwala ka sa So we have 1 minute lang, mabilis lang, 1 minute lang. Yung 1 minute, sabihin mo na sa Lord yung 3 things na pinagkakatiwala mo sa Lord. 1, 2, 3, go. Sige tayo manalangin. Lord, we just thank you, Panginoon. Thank you that you have allowed us to know you more. Thank you that you have revealed yourself to us. Lord, we believe and we declare, you're the creator of the heavens and earth. You are the ruler of all kingdoms. You alone rule over the heavens. You alone rule over all the earth, over the whole universe. You alone rule over the whole creation. You alone are sovereign. And to you, Lord God, nothing is impossible, nothing is difficult. You can do all things. You know all things, you see all things, nothing is hidden from you, Lord. Your plans will prevail, your counsel will stand. We declare, Panginoon, we trust in you, we depend on you, we believe, Lord God, in who you are. No one compares to your power and strength. No one compares to your goodness. No one compares to your faithfulness. No one compares to your holiness and righteousness. No one compares to your glory and majesty. No one compares to your wisdom, O Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, nakakila ka namin sa umagang ito. We declare, Lord God, lahat ng pinag-pray namin, lahat ng pinagkatiwala namin sa inyo, Panginoon. Lord, your plans are better, your ways are better. Your timing is better, Lord. Naniniwala ka, Panginoon. Sasagutin mo yan ng mga pinag-pray. Hindi lang, Lord. We know and we believe. You
You can do more than we can ask or imagine. You will do amazing things. You will do the impossible, Lord God. You will show to us, Lord God, sa buong Royal Gen, how good you are, how powerful you are. Papakita mo kung gaano mo malakas, gaano mo magaling. Hindi lang sa aming Panginoon, kundi sa Marcelo, sa Malolos, sa aming mga pamilya. Papatunayan mo, Lord, ikaw ang tunay. Thank you, Lord God. We honor you and we love you. We pray this, we declare this in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen.